10 past 10. He's late than usual. He skipped dinner at home for the first time. Kailangan niyang personal na asikasuhin si Mr. Nang, at siguraduhing ayos ang magiging gabi nito sa hotel. Bago sila naghiwalay ay niyaya pa muna niya itong maglaro ng golf, at sinamahan sa dinner nito. Nakakatuwang isipin, sa buong durasyon na magkasama sila, matapos ang business meeting, wala na silang ibang pinag-usapan, kundi pamilya at ibinida ang mga asawa nila. Oh, Patrice, kung sana ay maaari niyang utusan ng company driver, na iset sa 100 ang bilis ng takbo ng sasakyan. Mang Odi, ang bagal ng takbo natin baka sitahin tayo ni Sir. Pinagkasya na lang niyang sumandal sa sasakyan, at inilinga ang mga mata sa paligid. Sa inip ay pinagkasya niyang buksan ang cellphone. Lumitaw ang mukha ng asawa, na palihim niyang kinunan nang wala itong kamalay-malay. Nag-aayos ito ng mga halaman. Buhay na buhay ito kapag nakakakita ng mga bulaklak. Napadako ang tingin niya sa potted stargazer na nasa kanyang paanan. Pinag-isipan pa niya ng husto, kung anong ipapasalubong kay Patrice. I hope she'll be delighted with it. It occurred to him, ni hindi pa niya nadidalhan ng bulaklak ang asawa. But why just the flower if he could bring the whole plant? Sir, siguradong matutuwa si Mrs. sa pasalubong ninyo. Sana nga, Mang Odi. Hindi na siya umakyat pa ng opisina. Lumipat na lang siya sa sasakyan at umalis. Coming home has always been exciting. Iniisip pa lang niyang matiyagang naghihintay sa kanya ang asawa, ay napapangiti na siya. Pasulyap-sulyap pa siya sa halaman. Subalit tulog na si Patrice nang marat na niya. Nakapamaluktot sa couch habang yakap ang isang malambot na throw pillow. Nakasubsob sa unan ang mukha nito. Lumuhad siya sa harapan nito. He couldn't help but smile. Kahit makita lang niya ang mukha nito, nawawala na ang pagod niya. Ipinatong niya ang halaman sa mesita, isinunod niya ang hinubad na jacket. You sleepy head. Maingat niyang isinuot ang kanang bisig sa ilalim ng ulo nito, ang isa namay sa ilalim ng mga binti. Parang bulak lang ito sa gun. So cuddly in his arms. He wondered paano nito nakakayanin ang bigat niya kapag nakapatong siya sa ibabaw nito. How silly of him. Napunta na naman sa kamunduhan ang utak niya. He couldn't help it. Kanina pa tumatakbo ang nakahubad na imahe nito sa imahinasyon niya. Jay. Bahagya itong nagmulat ng mga talukap, tulog ka pa, saway niya na bahagyang kinintalan na halik ang noo nito. She smells so fresh, so damn intoxicating. Maingat niya itong inilapag sa ibabaw ng kama nila. Ngayon ka lang umuwi. In her sleepy tone, she asked at pinipilit buksan ang mga talukap. Ano na naman kaya ang ginawa nito sa buong maghapon? Mukhang pagod na pagod. Yes, babe. Sorry, I'm late. It's okay. Hinaplos nito ang pisngi niya. Kiss me. His smile widened. Minsan lang maglambing ang asawa niya. Kinintalan niya ito ng halik. Sinagot nito ang halik ng nakapikit ang mga mata. Magsa-shower lang ako saglit ha. Tumango ito ng nakapikit. Quick peck on her lips at mabilis ang mga kilos na naligo siya. Nahihiya siyang tumabi sa asawa, nang nangangamoy at nanlalagkit pa siya. Boxers lang ang tanging suot niya pagkatapos. Pagbalik niya sa higaan, hinatak ng muli ng malalim na tulog ang kamalayan ng asawa. In-adjust niya muna ang aircon, at maingat na tumabi sa asawa. Ayaw niyang gisingin ito. He badly needed to get laid tonight, but he didn't have the heart to wake her up. Tiis-tiis muna, James. You can't be that selfish. Tomorrow is another torturous day. Maaga siyang aalis. In time sa pagbabalik ay maghahanda na naman para sa ball. Well, we have so many nights to enjoy ourselves. Makukontento na lamang muna siyang katabi ito. Iyong yakap ito ng mahigpit habang nakasiksik ang mukha sa leeg nito, at samyu ang bango ng balat nito. His potion for a good night's sleep, Patrice sweet scent. Alumpihit siya sa loob ng silid, habang hinihintay na matapos na magbihis si James. Mas pinili niyang sa dating kwartong ginagamit magbihis. Ilang beses pa niyang sinipat ang sarili sa malaking salamin. Sa huling pagkakataon ay pinasadahan niya ng tingin ang kanyang kabuuan. Maganda na kaya siya sa paningin ni James. Nasa ganoon siyang pag-iisip nang bigla na lang ang pagbukas ng pintuan. Ikan-ahon roon si James.
Nakabihis na ito. Just like any other day, he looked so dapper and even more handsome sa suot nitong three-piece tuxedo. Sa salamin ay nagtagpo ang mga mata nila. Di nakaligtas sa kanya ang paghanga nito habang hinahagod ang kanyang kabuuan. Hindi inaalis ang mga titig sa kanya, na dahan-dahan itong naglakad palapit sa kinaroroonan niya. Hanggang sa nakatayo na ito sa mismong likuran niya. Pinanayuan ng mga balahibo ng maramdamang dumadampi sa exposed niyang batok, at balikat ang mainit na hininga ni James. "Do I look okay?" He smiled. "Okay. You're beautiful," anas nito sa kanyang tenga, habang hinapit siya sa baywang. Napapikit siya nang maramdamang dumampi ang mainit na bibig nito sa kanyang batok. Tila nanunudyo ang mga halik na itinanim nito sa kanyang balat. Parang apoy na kumalat sa kanyang buong sistema. Jay, hanggat maaari ay gusto niyang pairalin ang katinoan, at baka hindi na sila makarating sa tutunguhin. Pulong lang ang tanging isinagot nito at nagpatuloy sa ginagawa. He was planting kisses on her neck and bare shoulders. Narinig na lang niya ang dahan-daang pagbukas pababa ng zipper niya sa likuran. Ngayon ay pumapasok sa balat niya ang buga ng aircon. Mapangahas na ipinasok ni James ang mainit nitong palad nito, sa nakabukas na damit at humahagod sa kanyang balat. James' hand found her mountain. Napaigtad siya ng marahan nito iyong hawakan. Napakapit siya sa leeg ng asawa. "James." It was so weak na halos paanos na. "You're a temptress." Pabigla siyang ipinihit ni James, at isinandal sa salamin at siniil ng halik sa labi. Mapusok, makapugto ng hininga, mapaghanap at nakadedala ang mga labi nito. Kung sa ibang pagkakataon nito, ay nagpatianod na siya sa kahinaan at kapusukan. But tonight is not just an ordinary night. May mahalaga silang event na pupuntahan. Base sa ayos nila, ay hindi lang ito basta anong okasyon. "James, please, tama na." Nagawa niyang ilayo ang kanyang mukha. Ngunit humabol pa rin ito sa bibig niya. This time ang leeg naman niya ang pinagdidskitahan. "Jay, late na tayo sa dinner na sinasabi mo." Sukat sa sinabi ay napahinto si James sa ginagawa. Natigil ang paghalik nito sa kanyang leeg, at sunod-sunod na mararahas na hininga ang pinakawalan. Tumuwid ito ng tayo at kasunod na inayos ang pagkakabuhol ng zipper niya. Maingat siya nitong iniharap. "Sorry, natakam na naman ako." Kumunat ang noo niya. "Ano ako, putahe?" Pilyo itong ngumiti. "Honestly, yes. My most favorite dish." Anito na hinagod ng daliri ang pangibabang labi niya. Napangiti na lang siya. "Ayan, kumalat tuloy yung lipstick sa labi mo." Ang pilyo kasi. Kumuha siya ng tisyo at pinahiran ang bibig nito. Initsa niya iyon sa basurahan, at pagkatapos ay inayos ang necktie nito. James really looked dashing. Super gwapo ng asawa niyang pilyo. "Kasalanan mo." "Hala, bakit ako? Ikaw kaya ang pilyo dyan." Parang batang umirap ito. She kissed his wrinkled forehead. Kailangan niyang bumaba. "Sige na nga, mauna ka na mag-retouch at ayusin ang bahagyang nag-ulong buhok." Ang asawa niya talaga. Naalala niya tuloy ang sinabi ni Klein. Well, at least for now, maniniwala siyang maganda nga siya. "Bakit hindi mo sinabing naririto rin pala ang mga magulang mo?" Kinakabahang napakapit siya ng mahigpit sa matigas na braso ng asawa. Nakadiretso ang paningin niya sa mga magulang ni James, na nakatayo sa di kalayuan, habang abala sa pakikipag-usap sa dalawang kababaihan. Party ito ng kumpanya kaya natural na naririto sila. Everything was perfect, until uneasiness replaced her smiles. Kahit papano ay nasanay na siyang maglakad sa red carpet, na nakalatag sa nilalakaran gaya nitong kinaroroonan nila, ngayong grandiosong Shangri-La Ballroom ni James. Subalit ang kamalayang kasama sa venue ang mag-asawang Villamor, iba yung discomfort ang umalipan sa kanya. "Pero sabi mo dinner lang ang pupuntahan natin, at saka hindi mo nabanggit na naririto din pala ang parents mo." Hindi niya kayang itago ang kaba. Sino ba naman ang hindi salakayin ng nerbiyos, kung muling makakasalamuha ang mapang-abang babae? Naalala pa niya ang huling encounter nila ng biyenan. Sharing a room with her, under one roof, her chest suddenly tightened. Dumating sila a week ago just in time para sa anniversary ng kumpanya. Alam niya, personal nga siyang pinuntahan. At hindi mo sinabi na dito tayo pupunta at makakasalamuha ko sila.
James naman. Parang gusto na niyang kumaripas ng takbo pabalik sa labas. Nilukob ng kaba ang puso niya, lalo na nang mapagtantong nakasulyap na sa kanila si Indira Villamor. Malamig ang tinging ipinupukol nito sa kanya gaya ng dati. Napalunok siya sunod-sunod. Damaloy din ang butil ng pawis sa kanyang noo. Hey, don't you think it's time for my parents to have met my wife? Pinahid nito sa pamamagitan ng panyo nito ang namuong likido. Napatungo siya. Pinagkiskas ang mga palad tanda ng nerbiyos. Kung alam mo lang James. Nanay at tatay mo yun eh. Nahihirapan na nga akong pakiharapan ng ibang kakilala mo, sila pa kaya. Wisest alibi na maaari niyang sabihin. Masuyong iniangat ni James ang baba niya, enough para magtama ang mga mata nila. They will like you. No one dislikes you Patrice. Even Mr. Nang likes you. Sino yun? Nanunulas ang ngusong tanong niya. Secret. Pinagagaang lang ni James ang kalooban niya. Ginagap nito ang palad niya ng mahigpit. Nagbibigay assurance na hindi siya nito iiwan. Every step of the way, naririto ako, di ba? Anitong bahagyang kinurot ang tungki ng ilong niya. That's a promise babe. Palapit ng palapit sa mga magulang nito, pat hindi naman ang kabog ng kanyang dibdib. Nakatungo man, ramdam niya pa rin ang pagbaon ng malalamig na mga titig ni Indira. Sumabay pa ang pag-flash ng camera na kumukuha sa kanila ng mga larawan. Hanggang ngayon naasiwa pa rin siya, pero kailangan niyang harapin at tatapangan ang sarili para sa lalaking mahal niya. Mahal kita James. Wala akong hindi gagawin para sayo. Even Indira piercing and judgmental eyes, sasalubungin niya. Kahit pagsalitaan pa siya ulit nito ng masama. Ngunit sasabog na talaga ang dibdib niya. Halo ang emosyong nakakahon sa puso niya. One more step towards the tigress, then. Dad, Mom. All eyes were set on them. Partikular na sa kanya. Umalis ang mga kausap ng mga ito matapos silang batiin. Mas humigpit ang hawak ni James sa kanya. Kung sana lang ay maaari siyang umakyat sa chandelier sa itaas nila, at maglahong parang bola. Finally, I get to meet you not as Patrice Del Mundo but as A. Villamor. Mr. Romeo Villamor seemed to be warm and friendly. Walang anumang ere ng pagmamalaki. Nakangiti pa nga ito sa kanya. Ang ginawa niya ay yumukod siya at hinuli ang kamay ni Mr. Villamor at nagmano. Wow! An old-fashioned way to greet your father-in-law. And I must admit, I like it. Uling beses na nagmano itong si James sa amin ay noong elementarya pa yata. Genuine na pagtanggap ang nababanaag niya kay Mr. Villamor. Laking gulat niya pa nang buong higpit siyang yakapin sa isang kamay, habang nakasuporta sa cane ang isa pa. Walang bahid ng kaplastikan ang yakap nito. Ramdam niya. Kaya marahil mabuting tao rin si James ay may pinagmanahan. While Mr. Villamor was all smiles, mainit siyang tinanggap, kabaliktaran naman si Indira. Flat face, scrutinizing ang mga titig sa kanya. Pakiwori niya tuloy ay para siyang dumadaan sa ilalim ng microscope at sinusuri. Parang mga food particles na pinag-aaralan nila sa eskwelahan dati. What did she expect from this woman, who looked so exquisite in her Marie Claire purple gown? May malalim iyong V-neckline, maluwang na see-through sleeves, at hapit hanggang sa baywang ang damit na suot nito, kung saan flowy ang materials hanggang sa talampakan. Literally, an Athena. Intimidating na Athena pero kailangan niyang pakiharapan ng maayos. For the sake of her husband. Good evening po, ma'am. Out of courtesy, benaso siya ni Indira. Pero salat sa init ang pagtanggap nito. Tumikwas man ang isang gilid ng bibig, hindi iyon ngiting may pagtanggap. Enjoying the attention so far. Pulong nito sa kanyang tenga. Ang husay din nitong magpanggap. Nakangiting parang masayang makaharap siya. Mom, Patrice is so anxious upon knowing na makakasalamuhan niya kayo dito ngayon. So, I told her my parents are great. Ngali-ngali na niyang itulak si James, nang mahigpit siyang hinapit sa baywang, at naging matiimang titig ng ginang sa braso nitong nakapulupot sa katawan niya. Naghalo rin sa kaba ang pride na nararamdaman, dahil tila nais ipagmalaki ni James sa magulang na siya ang kasama nito. Ang asawa nito. Patrice, starting today, you have to feel comfortable with us. You're part of the family now, hiha. Sumili ang ngiti niya sa mga labi. At least, ngayon pa lang, mukhang nakuha niya na ang loob ng ama ni James.
But not Indira. Mom, Dad, if you'll excuse us, may mga bisita pa naman kayong kakausapin. Salamat naman at baka kung anong mga tanong ang igigisa sa kanya ng biyenan niyang babae. At magkandautal siya sa pagsagot, Stella is here, have you seen her? Automatikong napahinto sila ni James sa gagawin sanang paghakbang. Natural na naririto din si Stella. Nasa legal department ito ng Villamor Corporation, at ang tumatayong spokesperson ng mining company. Oh, there you are, sweetheart. Biglang nagliwanag ang ngayon lang ay seryosong aura ng biyenang babae. Nakatingin ito sa dalawang babaeng naglalakad ngayon, palapit sa kinaroroonan nila. Isang may edad na gaya ni Indira, isa ring magandang aristokrata. And Stella, she just looks so classy in her body-hugging dress. Minitian pa siya ng babae bago bumeso kay Indira. We've met again. Hindi siya nakahuma nang bisuhin siya nito. Gamantang beso na rin siya, James, your wife looks so pretty in her dress. Ani Stella na humalik sa pisngi ni James, malapit sa punong bibig. O sadyang aksidente lang na napadako roon ang bibig ng babae. Ano ba yan Patrice, walang puwang ang selos ha, huwag maging buraot. Halik ng pagbati lang yun. So, where is kumpadre? Si Mr. Villamor na sa ina ni Stella nagtatanong. Alam mo naman ang asawa ko. Ginagawang gabi ang araw, araw ang gabi. Kasalukuyan ngang nasa the Netherlands ngayon. Work-related daw. Anak si Stella ng judge na nagkasal sa kanila ni James. Alam kaya nito ang setup nilang mag-asawa. Di maiwasang makaramdam siya ng panlulumo sa sarili. Relax, bulong ni James sa tenga niya, nang maramdaman marahil ang tensyonado niyang katawan. Saka ito bumaling sa mga kaharap. Dad, Mom, Tita, Stella, if you'll excuse us. Inakay na siya nito palayo sa mga ito, patungo sa dekaliwang mesa. Nakahinga siya ng maluwag. Out of place din lang naman siya, kung magsisimula ng mag-usap-usap ang mga ito. Ano naman ang isi-share niya? Kung paano magluto ng healthy food, kung paano magpalit ng kurtina o ang magtanim ng halaman. Wala naman siyang shopping spree experience o travel na maaring ibida. Ni wala nga siyang passport. Ngayon siya nagsisisi kung bakit ang tamad niyang asikasuhin iyon, noong magkasama pa sila ni Sorry. Napabuntong hininga siya. Sa mga pagkakataong ganito talaga, nabubuhay ang insecurities niya. Dati naman wala siyang pakialam, pero ngayon ay si James ang inaalala niya. Ayaw niyang mapintasan ito nang dahil sa kanya. Ang tahimik mo, bulong ni James sa kanyang tenga, nang kasalukuyan na silang nakaupo sa mesa nila. Nakatitig lang siya sa nakasabit na crystal ball malapit sa pinaka-stage. Umiikot iyon at nag-iiba ang kulay na nire-reflect. Nakakapanibago lang. Itinukod ni James ang kanang siko sa mesa, at tumagilid itong paharap sa kanya, habang nakapatong sa sandalan ng upuan niya ang isa pang braso nito. Dati naman nakitang dinadala sa mga ganitong pagtitipon pero iba pa rin na nasa paligid ang mga magulang mo. Nako, conscious ako. Most especially kay Indira. Don't be. Nilero ng daliri nito ang balikat niya. James is tracing circles on her skin. Nakikiliti siya. James. Pinanliitan niya ito ng mga mata. What? Pilyo lang itong ngumiti. At dama ko ang mga mata sa cleavage niya. Check-in muna tayo sa itaas, baliw. O di kaya ay maghanap tayo ng restroom. Inilapit pa nito ang bibig sa punong tenga niya. Sinadyang haguran ng tungki ng ilong, ang sensitibo niyang balat sa gilid ng kanyang tenga at leeg, at paraanan ng mainit na hininga. Tinampol niya ito sa braso. Papatayin mo ba ako sa nerbiyos? Minsang nagpadala siya sa kapilyuhan nito, nang nakipag-anuhan siya sa loob ng isang maliit na cubicle, at hindi na yun nasundan pa. Imbes na mag-enjoy ay nananakit ang sentido niya sa kaba. May pagka-exhibitionist din itong asawa niya minsan, kaya lang ay isinaalang-alang nito ang kapakanan niya. Mag-behave ka. Nakakahiya sa parents mo. She wanted to appear decent and likable to them, as much as possible. Ganito pala ang may biyenan. Sinisikap na magmukhang mabuti sa harap ng mga ito. Hindi na lang sarili ang iisipin niya. Behave naman ako Tumapat sa kanila ang waiter na may dalang bar tray na puno ng champagne. Sumenya si James at kumuha ng isa. Juice for my wife. No alcohol, what's over? Ayan na. My wife.
Parang nilipad ng hangin ang worries niya. Pwede naman akong mag-champagne ah. Tumalim ang titig ni James sa kanya, halatang kontra sa sinabi niya. We know very well kung anong nangyayari sa'yo, kapag nasasayaran ng alkohol ang lalamunan mo. Oo nga, kahit punch na may kaunting alkohol ay nalalasing na siya. Naalala mo ba ang gabing nalasing ka? Tumango siya. You just don't know how much agony I felt habang binibihisan ka. Maang na napatingala siya sa mukha ng asawa, ikaw ang nagbihis sa akin. Matagal nang umuukil-kil sa utak niya ang bagay na yun. Yup. And you made me torture that night, na kahit ilang paligaw pa ang gawin ko, ay hindi maghupa ang init ko. Ayoko namang magkasala sa'yo, kahit pwede na kitang ikama noon. I don't wanna be another Terence na pagsasamantalahan ng kabaitan at kahinaan mo. Pero aaminin ko, mula ng gabing yun, hindi ka na nawala sa isip ko. Your image, your nakedness just kept haunting me, Patrice. Pumuno ang awa niya para sa asawa. Kaya mo ba ako iniiwasan matapos ang gabing yun? Yes. Ayokong magkasala sa'yo, amin nito. Starting that night, kapag naglanding ang mga mata ko sa'yo, iba na ang nagaganap sa kaloob-looban ko. My pants would start to tighten. My blood would boil. Alam mo na ang ibig kong sabihin. Kahit hayok ito sa kanya pagdating sa kama, gentleman pa rin naman pala kahit papano. Napuno ang puso niya sa galak. Tinawid niya ang pagitan nilang mag-asawa, at ginawaran ito ng halik sa pisngi. Pagkatapos ay buong suyong hinaplos ang panga nito. Hinuli naman ni James ang palad niya, at dinala sa bibig at dinampyan ng halik ang bawat knuckles niya. Kapag ko ay tumitig sa mga mata niya. No, thank you. Kahit naninibago ka sa paligid mo, ay naririto ka pa rin sa tabi ko, malamyos nitong saad. Wala naman akong hindi kakayanin para sa'yo, James. Kumislap ang mga mata ni James sa sinabi niya. Tila may nasaling siya sa kasulok-sulukan ng puso nito. Yes. It is true that I am not at one night stand. Nagsimulang pumailan lang ang boses ni Sam Smith sa paligid. Ang musikang pumutol sa magkaugnay na mga titig nila. Napangiti siya. Stay with me ang title ng naturang kanta. The lyrics of the song almost mirrored her feelings towards this man. Di niya namamalayang naghaham na pala siya. She was slowly tapping her fingers on the table. Let's dance. Tumayo si James at inilahad ang palad sa kanya. James, sira ka ba? Nagpalinga-alinga siya sa paligid. People seemed to mind their own business. Puro nakapormal ang lahat. And here is the CEO, becoming crazy and playful. I won't take no for an answer, babe. Alam niya iyon. Napilitan siyang abutin ang kamay nito, nang tila wala itong balak na lubayan siya. Sira na nga ang tuktok mo. Maybe I am. Your fault. Kinabig ni James ang ulo niya pasandal sa dibdib nito. At marahan ang naging mga galaw nila. Tila may nag-uunahang mga daga sa dibdib ni James. Ang bilis ng tibok ng puso nito. Sing bilis ng sa kanya. At ang sarap sa pakiramdam. Mas malamyos pa kesa sa anumang balad na pumuno sa paligid. All she could do is savor this beautiful music, the heartbeat of James. Pumikit siya at sa ginawa niya, ay tila nag-transport sila sa ibang mundo. Nabingi ang tenga niya sa anumang ingay sa paligid. She was brought to this magical world, where only she and James existed. Natuon ang isip niya sa lyrics ng kanta. Sinasad ng mga kataga na hindi ito pag-ibig, pero hinihiling ng kumakanta na manatili ang taong mahal sa tabi nito. Tama nga ang kanta, walang pagmamahal sa kanya, pero nararamdaman niyang gusto nitong manatili siya sa tabi nito. Siguro sa pansariling dahilan, ipinikit niya ang mga mata at hinayaan ang sariling malunod sa mahika ng mga oras na iyon. Natapos ang kanta, ngunit hindi ang mga pagsayaw nila. Patrice, look at me. Marahang iniangat ni James ang baba niya, hanggang sa magtama ang mga mata nila. James gently caressed the contour of her face with his thick thumb. Bumaba ang mukha nito sa kanya. Dumampi ang mga labi nito sa nakaawang niyang mga labi. Hahalikan ba niya ako? She hitched her breath. Buong puso at kaba niyang hinintay ang susunod na kaganapan. Ang puso niya ay napuno ng antisipasyon. Suddenly, the world seemed to stop as she felt his lips brushed against hers.